Sa video ngayon, pupuntahan ko ang 4 na abandonadong mall na dating puno ng tindahan at tao tuwing weekend, pero ngayon naipit sa iba't ibang yugto ng pagkabulok. Parang bagay gawing The Last of Us dito. Hindi lang ito kwento ng mga abandonadong mall, kundi kwento rin ito ng mga lugar na para sana sa milyon-milyong tao pero hindi biglaang nawala. Unti-unti silang nawala hanggang sa tuluyang naglaho. Sa video na ito, ipapasilip ko sa inyo ang mundong nawala na. Montgomery, Alabama, lungsod na may malalim na kasaysayan at patuloy na hamon sa pagbabago at tradisyon. Alam na ng lahat na narito tayo sa harap ng kapangyarihan sa Alabama at sinasabi natin, hindi tayo papayag na pabayaang may magpatalikod sa atin. Sa gitna nito, may mall na dating tila di mapipigilan. Montgomery Mall, binuksan noong 1970 ay itinayo para pagtitipunan ng buong lungsod. Sa rurok nito, mahigit 100 tindahan ang pumuno sa mga pasilyong ito. Isa itong ligtas, maliwanag at masiglang takasan mula sa mundo sa labas. Pero habang lumilipas ang mga taon, may nagsimulang magbago. Pagsapit ng late 1970 dekada, hindi lang mga tindahan ang nagsasara sa mall, pati reputation nito ay naapektuhan. Nagsimulang tumaas ang krimen sa paligid ng lugar. Maraming magulang ang nagpasya na hindi naligtas ang lugar na ito. Kasama sa 531 na mga naaresto, 6 na individual ang kinasuhan kaugnay ng mga pagpatay. Isa-isang binuksan ang mga pinto. Pagsapit ng 2,000 sklaro na ang pagbagsak. Dating sentro ng komunidad, ngayon halos ghost town na ang mall. Noong 2008 isinara ang mga pinto at ngayon parang time capsule na lang ito. Tinawag ng marami bilang Last of Us Mall dahil sa pagkakahawig sa sikat na video game. Nakapasok na kami sa abandonadong mall kasama si Ranger Rick. Siya nagdala sa akin dito. Akala ko may nakita ako sa likod. Mga sasakyan lang pala ang dumadaan. Sige, reflection lang pala yon. Multo ba yon? Bumukas yun mag-isa. Bumukas lang mag-isa dahil sa hangin. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga entrance ng mall nasa likod ko. Isa pang dahilan kung bakit gusto kong magsimula dito ay dahil sa mga bagay dito tulad ng gumballs. Makapal na ang alikabok sa kanila sa pagdaan ng taon. Oo nga, ano ba yan? Nagulat ako na walang sumira rito. Sa tagal ng inabando na ang mall, nire-respeto pa rin ng lahat ang gumball machine. May 25 ka? Wala ako pero may dolyar ako. I think it's busted now. Nagtataka ako kung meron. Tingnan mo, sinubukan nilang nakawanto. Alam ko sinubukan nilang kunin ang pera dito. At sa tingin ko nagawa nila kasi wala nang laman ngayon. Ay grabe, nililibot ko lang talaga to. May ilang nawawalang gumball machine pero karamihan ay nandito pa rin. Excited akong i-explore ang abandonadong mall na to dahil sa astig nitong skylight kahit hindi ito ganun kalaki. Mas malalaki na ang na-explore kong mall pero gusto ko talaga ang itsura nito. Ang dumi, pagkabulok at skylight dito ay nagbibigay ng kakaibang liwanag kaya masaya ang mag-explore dito. Naalala ko to, dati bumibili ako ng mga ganito. Kung pipili ako ng candy, ito talaga gusto ko. Sinubukan din namin dati yan, klasikong gumball, nandito pa. Ano pa kaya ang mukhang masarap? Siguro ito, extreme grape. Parang 25 lang lahat, hindi na masama ang presyo. Iba't ibang prutas, pati cotton candy. Sige, punta na ako sa gitna ng mall na to. Parang krus ang hugis ng mall na ito. Mamaya makikita mo kung bakit. Talagang umuungal yung hangin. Sa tingin ko may paparating na bagyo. Heto yung isa sa mga tindahan, ang daming kalat na naiwan. Mahirap sabihin kung anong klaseng tindahan ito dati, pero sobrang amag na dito, gaya ng nakikita mo dyan. Oh, tingnan mo ito. Kakanap ko lang ng litrato. Hindi galing sa mall yan. Lalaking nagyayabang ng pera.
Nasa hindi maganda ang lugar o syudad natin ngayon kaya mag-ingat tayo sa pag-ikot. May parang maruming damong dagat sa sahig. Hindi ko alam saan ito galing. Wow! Tingnan mo yung gitna ng lugar na to, ang astig ng monumento. Para siyang malaking orasan, parang nasa istasyon ng tren. Kaya iniisip ko na sinadya nila yon kasi sa arkitektura parang istasyon talaga ng tren. Baka dati istasyon ng tren ang gusaling ito. Sa tingin ko dati parang fountain itong mga haligi na to at meron sa bawat sulok ng kwartong to. Siguradong napakaganda noon. May mga halaman na. Tignan natin ang tindahan dito. Ang pangalan nito ay The Image. Sa tingin ko, ito ay isang photography store kung saan nagpapakuha ka ng litrato. Ano yon? Sa tingin ko, ito yung mga backdrop na ginagamit nila dito noon. Napakababae ng dating. Sa tingin ko, nasira rin ito dahil sa liwanag. Hindi ko akalaing asul at lila ang mga ito noon. Ngayon ganito na ang itsura ng counter sa harap. Grabe. May malaking printer pa rin dito. May halaga pa yan. Baka sira na lahat ngayon at saka hindi rin ako sigurado kung ano ito dati. Wow! May computer pa rin dito, pati na rin parang mini television. May mga larawan din dito sa pader na ginamit bilang mga halimbawa. Tingnan natin ang presyo. Sa package A, makakakuha ka ng 4 na 5x7 at 10 wallet size na larawan lahat para sa 20 dolyar. Ang package B ay para sa hanggang 2 tao, 29.99, hindi rin masama ang presyo. Magdagdag ng 5 dolyar para sa dagdag na tao o background. Ang presyo ng package C ay patuloy na tumataas. Mas mahal kapag mas marami. Pinakamalaking package, 69, tuldok 79. Narito ang isang larawan. Wow! Isipin mo yung pamilya na pumunta dito at gustong magpa-picture para sa mga anak nila. At marami pang kagamitan na nakakalat lang kung saan-saan. Sa tingin ko, ito ay isang set. Kumuha sila ng ilang kasangkapan, malamang props ang gamit nito. Grabe, wala namang saysay na kunin pa ang mga ito. Sigurado akong sira na ang mga ito at hindi na kayang ayusin. Kaya pala Noritsu printer ito. At dito rin, nagkaroon kami ng Fujifilm printer. Ang Fujifilm Minilab PP728V. Wow! Nandito na naman ako. Puno na ng itim na amag, may ilan pang film strip na natira. Uy Rick, halos madapa siya bro. Parang nilampasan mo lang yon. Diyos ko! Alam kong di mo mamimiss kaya di na ako nagsalita. Kung hindi ka titingin, pwede kang mahulog doon, bro. Itim na butas. Ang butas ng tahimik na tubig. Kami ni Rick ay naglalakad sa kanan ng mall ngayon. Wala masyadong nakikita. Pero may tindahan na tinatawag na Istib at Baris at ito lang ang kwarto na may kuryente. Patay na ang mga ilaw na ito mahigit 1 taon na. Hindi ko alam kung sino nagbabayad ng kuryente pero mas marami pang bakanting tindahan dito. Meron tayong Hibet Sports. Hindi ko pa narinig o nakita yan. Ang dahilan kaya may kuryente dito ay dahil sa mga dating planong gawing restaurant ito. Pero sobrang bagal ng proseso ng renovation. Hindi ako sigurado kung bakit. Medyo makikita mo ang loob. Maraming kagamitan dito, maraming upuan at mesa. Mukhang hindi magandang investment ito. Bakit magtatayo ng restaurant sa tabi ng abandonadong mall na may itim na amag? Hindi talaga malinis. Sa tingin ko, tindahan ng damit talaga ito dati. Tindahan ng damit? Oo, tumingin lang ako pataas. Sige. Akala ko restaurant ito buong oras. Oh, Tindahan pala ito ng damit. STAM. Pero bakit magtatayo ka pa rin ng tindahan sa tabi ng abandonadong mall? May mga gamit pang restaurant sa loob. Oo, yun ang ibig kong sabihin. Sobrang dami ng mesa at upuan sa loob. Hindi makatuwiran. Uy, may mga dekorasyon ng Pasko dito sa loob. Bro, hindi ko nga napansin itong ilaw. May peking Christmas tree din. Hindi mo ba ito nakita nung huli?
Tingnan mo. Bago ito, parang ngayon lang. Hindi ko pa nakikita ang tindahang ito. Maganda ring bumalik minsan, di ba? Yan ang sabi niya. Pare, meron din silang mga kahon ng Pasko na parang galing sa mall na pinuntahan natin. Oo. Uy, ano ba yan? Ang daming astig na gamit dito. Meron tayong mga sales sign at mas marami pang decoration sa Pasko. Ang laki ng oso. Pare, tingnan mo. Pare, tingnan mo tong kahon. Parang malaking music box o Jack in the Box. Oh, ano yan? Astig yun. Palamuti lang siguro para Pasko. Umiikot ba yan? Ay, sira na pala. Umiikot. Umiikot na. Subukan mo ulit. Umiikot siya na. Ayos. May lalabas ba? Mas nag-aalala ako sa oso na ito. Oh, ang gawa pala ito sa goma. Pare, may Samsung PC dito. Di ko alam na gumagawa sila ng PC. Malamang itinigil na nila ang paggawa ng mga yon. Ang tindahan ay ang lugar ng mga bata. Bro, may naisip ako tungkol sa lugar ng laro ng mga bata. Oo. Alam mo ba kung paano nila tinanggal lahat ng gamit doon? Sa tingin ko, nilagay nila yung iba dito. At goma ito para hindi masaktan ng mga bata. Tama ka. Puro foam lang ito. So, nasa labas ba ito? Hindi nasa loob ito ng Children's Playland. Hindi ko alam saan ang Children's Playland. Sige, ikaw na magpakita sa akin. Oo naman. Wow, dito nila nilagay lahat ng booth. Kailangan ko na talagang gawin to. Hindi ko na mapigilan sarili ko. Parang refrigerator at malamig na tubig. Hindi ko kayang tanggihan. Hindi ko kayang tanggihan ng malamig na tubig. Meron ba? Hindi ko nga alam kung saan papunta yun, bro. Sa likod ng mga kwarto? Nakakatakot na mga likod na kwarto. Rick, paborito mo itong bahagi ng mall, di ba? Ang astig nito. Isa itong food court. Parang totoong pelikula ang set na to. Grabe. Ang lupit nito. Pwedeng gawing The Last of Us location dito. Hindi mo na kailangang magtayo ng set. Ito na ang set mo dito. Tama. Hindi mo na kailangan gumastos. Hollywood ito. Dito ka pupunta kung gusto mong kumita ng pera. Binabantayan ng bahay na ito. Tama, walang tao dito. Ang ganda naman ito. Wow, yung mga bintana sa kisame. Mukhang dating Chinese restaurant ito kasi nakalagay na China Eatery at halata rin sa menu. Wow, tuluyang bumagsak ang stand. Parang dati itong burger joint. Kumuha ng burger at hotdog. Narito ang menu. Hamburger. Menu ng $1, isa. Halos lahat doon, mas mura ng $1 o $2. Meron din mga combo. Grabe, sobrang mura nun dati. Sa tingin ko ngayon, ang isang combo meal ay nasa $12 hanggang $15 na siguro. Nagdoble na ang presyo ng mga bilihin mula nang magbukas ang mall na ito. Sa totoo lang, hindi naman ganun karami ang mga fast food restaurant dito sa food court. Siguro mga 5 lang ang makikita mong booth dito. Sa tingin ko, dito ako pumupunta para kumain ng Chinese food. Gusto ko yung may tumutubong halaman dito sa loob, parang post-apocalyptic. Mas gusto kong tuklasin ang mga abandonadong lugar na may palatandaan ng pagkabulok kaysa yung mukhang bago pa. Alam mo yon, kasi parang nasa ibang mundo talaga ako ngayon. Ang ganda ng tanawin dito. Ito na siguro ang paborito kong anggulo. Parang may mga halaman sa paligid. Nakakatuwa kasi dati may mga halaman o puno sa gitna ng hardin, pero ngayon sa paligid na lang sila tumutubo. Natutuklap ang pintura sa mga haligi na ito. Ay, dapat siguro magsuot ako ng mask dito, ano?
Naamoy ko rin yung itim na amag. Masama ang lagay dito. Mukhang maliit at formal ang opisina, parang pampasaya lang. Baka nagbebenta sila ng Amerikana dito. May nakaiwang tripod. Ito ang pinakamabaho at maruming kwarto ngayon. Aalis na ako. Ayoko dito. Nag-ipon ng amag dito dahil laging sarado ang pinto. Ngayon dahil mahalumigmig sa timog, parang greenhouse na at marami ng amag. Oo nga, may punto ka. Steve, may tanong ka ba ngayon? Kung meron ka, tawagan mo si Jack Thomas. Jack Thomas, yung tindahan sa tabi. Grabe, ang daming gamit dito. Naipon lahat dito. Ano to? Ano ba to? Mukhang dati itong tindahan ng damit. Ay, grabe. Sobrang dami ng mga damit. Sana ibinigay na lang to sa mga walang tirahan o kaya na-donate sa charity. Bro, ngayon lang ako nakakita ng mall na ang dami ng amag. Ako rin, hindi pa. Parang pati yung kisame dito, sobrang dami rin ng itim na amag. Siguro sobrang mahal lumigmig dito, lalo na tuwing tag-init. Kaya ngayon, maglalakad tayo dito sa pasilyo at titingnan natin kung ano pa ang natira. Sobrang nag-enjoy ako sa pag-explore ng food court. I-comment nyo sa baba kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. Gusto naming marinig ang opinion nyo. Mukhang bakante ang mga tindahan dito. Sana may makita pa tayong tindahang may laman. Oo nga, mukhang Journeys yan. Tinabunan na nila ng pader. Wala na, puro puting pader na lang dito ngayon. Wala na talaga. Wala na. Oo, wala talagang laman yan. Oo. Wala itong laman. Narito ang Foot Locker. Nandyan pa nga ang website, footlocker.com. Pambata pala ito, Kids Foot Locker. Bakante rin ito. Mga pare, ito ang rave. Sikat ito noong dekada 70 at 80. Di ako sigurado, pero parang arcade ito dati. Kung napuntahan mo na ito dati, sabihin mo sa akin sa comments. Tutulungan ko siya ng kaunti. Ayan na. Ayusin mo yan. May isa pang lugar na may gumball machine. Etong isa, mukhang may ilan na nanakaw or nasira siguro. May maanghang tayong gumballs, kulay ube, berde, cotton candy, strawberry, saging, tropical. Siguro pipiliin ko ang tropical. Sabihin nyo sa akin kung ano ang pipiliin nyo. Soda pop, candy mansanas. Ngayon ko lang napansin, matagal na pala mula nang huli akong kumain ng gumball. Siguro mga 5 hanggang 10 taon na. Kaya gusto ko ulit bumili. Tindahan ito ng Golden Diamond. Sigurado akong wala nang natira dito sa loob. Wow, mukhang nagkaroon sila ng malaking bagsak presyo bago magsara ang lugar na to. Siguro ito yung maliit na palaruan para sa mga bata. Naalala mo, nakita natin yung malaking oso sa Christmas room area. Dito dati nakalagay yon. Tama, yun din ang iniisip ko. Sigurado akong sa malaking bilog mismo. Dito ang playland ng mga bata. Kaya Playland ang tinutukoy mo. Nakasulat dyan. Montgomery Zoo. Nakasulat. Ang Zoo Playland ay hatid sa inyo. Hindi, may butas dyan. Pakikipagtulungan sa pagitan ng Montgomery Mall at ng wildlife na kung anong museo. Siguro ang Playland na ito ay magkakaroon ng maraming estatwang hayop. Wow! Ang ganda at lambot ng sahig, parang squishy. Siguro sinadya nila yon para maprotektahan ng mga bata. Sigurado akong marami sa kanila ay nagbabody slam sa sahig o kaya ay nag-aaway dito kasama ng ibang mga bata. Alam kong gagawin ko rin yon, grabe.
May bakas ng puwet ng isang tao dyan. Dito ilagay ang sapatos mo. Oh, narito na tayo sa dulo ng pakpak sa bahaging ito. Ito ang silangang hukuman. Nakasulat pa nga dyan. Dati may Royal Express dito na walang karatula pero ngayon papunta tayo sa isang ladrilyong pader. Wow! Kaya dati ito ang pasukan ng isang pangunahing tindahan, malamang parang Macy's or Dillard's. Ang nakakabaliw dito, lahat ng pangunahing tindahan ay isinara na, katulad nito, sa bawat gilid. At ngayon may mga aktibong gusali na pumalit dito. Nagulat talaga ako kasi ang daming amag dito sa mall. Sigurado akong may ilang amag na nakapasok na sa mga bukas na tindahan. Sa tingin ko, pwedeng kumalat din ang amag sa mga gusali nila. Kaya, oo, dapat na lang talagang gibain ang lugar na to. Teka lang, ano ba to? Akala ko ako to sandali. Parang, paano kung may fan na nandito at ginawa lang nila akong larawan? Medyo kamukha ko talaga, lalo na kapag malayo ang tingin. Mali yung mata at ngipin. Pero paano kung ako ngayon? Medyo kakaiba yun, mga pare. Parang ako ang pininta rito. Baka may Urban Explorer fan na pumunta dito at iniwan ito sa abandonadong lugar, di ko alam. Sa palagay ko, ang gusali sa likod ng pader ay konektado sa aktibong paaralan. Naiisip mo ba kung paano kumakalat ang amag at naaapektuhan ang mga bata? Sobrang dumi at delikado sa kalusugan kaya di na nakakapagtakang nagkakasakit ang mga tao. May pinto dito. Pwede bang makadaan papuntang paaralan? Hindi, sa likod lang ito. Nag-e-enjoy lang kami doon kanina. Tingnan mo ang mga TikTok namin para malaman mo ginagawa namin. Narito ang ilang halimbawa. Nadumihan tuloy pantalon ko. Parang spinach to. Basang-basa ang mga paa namin sa spinach. Aalis na kami. Dito sa baba, wala naman. Wala lang, puro bakanting kwarto. Kaya ipinakita ko na sa'yo lahat. Sa malayong hilaga ng Ohio, naroon ang Tri-County Mall, kabaligtaran ng mall na binisita natin. Ayan na siya. Ngayon, iikot tayo sa abandonadong Tri-County Mall, isa sa pinakamalalaking mall sa Ohio, Cincinnati. May 1.5 milyong square feet ito, kasya ang 4,000 dagdag sasakyan sa parking. Malaki at kahanga-hanga ang arkitektura ng lugar. Hindi pa ako nakakita ng mall na ganito, karami ang atrium sa loob. Pero bukod doon, may espesyal na lugar ito sa puso ng mga tao sa Ohio, lalo na sa Cincinnati. Binuksan noong 1960 ang Tri-County Mall ay naging simbolo ng kasabikan at ginhawa bilang pamilyar na lugar na buhayang pakiramdam. Sa unang bahagi ng dekada 90, nasa tugatog ang Tri-County, bagong-bago at puno ng posibilidad noon, ngunit nagbago ang mundo paglipas ng panahon. May mga bagong shopping center na lumitaw, nagbago ang mga uso, unti-unting nabawasan ang mga tao, ang dating masigla at maliwanag na lugar ay unti-unting tumahimik bawat taon. Nagsara ang Tri-County Mall noong 2022 matapos ang 60 taon at ngayon ay paalala na lang ng panahong ang mga mall ay sentro ng pagtitipon. Ganito rin ang dahilan ng pag-abandona sa mall na ito tulad ng ibang saradong mall sa Amerika. Pero hindi lang iyon dahil sa mga kagaya ng COVID na nakaapekto sa maraming negosyo, naging anino na lang ng dati nitong anyo ang lugar na ito. Sige mga kaibigan, excited na akong ipakita ang lugar na ito. Nandito na tayo sa loob kaya kailangan kong bumulong. Hindi pa natin alam ang mangyayari. Nasa random kaming kwarto, naghahanda ng gamit at tingnan may case ng telepono dito. Ayan. Oo nga, nakikita ko na. Makikita mo na maraming tindahan ang nagsara. Tinanggal na ang mga karatula, ilan na lang ang natira. Sa tingin ko, ito na yata ang isa sa pinakawalang katulad na atrium na nakita ko. Nagbibigay talaga ito ng napakagandang liwanag sa mall. Sa totoo lang, parang sobrang liwanag na para sa camera ko. Dapat tayong mag-ingat sa security, kaya alerto ako sa paligid. Sa itsura pa lang, mukhang isang panlilin lang yon. Talagang nilinis na ito ng husto. Tara, punta tayo sa gitna ng atrium. Kapasok lang namin sa Victoria's Secret.
Oh, nandito pa rin yung ilang wallpaper na nakasabit dito. May mga litrato sa salamin na siguro galing sa Instagram. Itatag lang namin ang Pink Girl Power at ipopost ko na nila dito. Heto ang counter ng pag-check out. Heto ang atrium. Ang ganda nito. Isa sa pinakamaganda sa mall na nakita ko. Parang nasa paliparan ako. Narito ang dating directory. Kitang-kita mong malaki ang lugar at maraming tindahan. Nasa taas na tayo ngayon. Oh, nasa Bath and Body Works tayo. Kakarating lang namin sa Jimmy Jazz na wala sa New England. Hindi Urpex kung walang naiwan na mannequin. Uy, may mga lumang cellphone. Kakabayaan lang talaga ng lugar na to kamakailan. Nandyan pa yung mga karatula na please wear a mask. May natira pang sapatos. Timberlands yan, bago pa at mukhang hindi pa nagagamit. Ayos din. Kakarating lang natin doon, tapos may isa na namang atrium. Walang karatula ang tindahan, pero kung alam mo kung alin ito, mag-comment sa ibaba. Parang tindahan ng libro. O sa totoo lang, siguradong nagbenta sila ng pabango dito. Tingnan mo yan, gintong alon. May natira pa. Kita mo ng maayos ang atrium mula rito. Sobrang ganda talaga. Ang ganda ng mall na ito. Narito ang isang Diornis. Siguro isa ito sa mga paborito kong tindahan para bumili ng Converse. Sa tingin mo, dapat na ba tayong magsimulang bumaba? Grabe, may karatula ng anti-ant. Kailangan ko talagang makita yon. Sa tingin ko, nandun lang yon. Oo, nahanap na namin ang plano ng mall. Wow, may kuryente pa ang front desk, naka-on pa ang computer. Nandito tayo sa baba, malapit sa entrance at gitna ng mall. Siguro kaya nandito ang customer service. Malaking sale dito dahil magsasara na ang tindahan at kailangang maibenta lahat. Oh, may barberia dito. Pwede ang walk-in. Ito ay istasyon ng bumbero para sa mga bata. Sigurado akong marami sa inyo ay lokal na nakapunta na rito. Sabihin sa comments kung nalaro nyo na ang playground na yon nung bata kayo. At dito sa kanto na ito, dati ay may malaking tindahan, ang JC Pennyworth Sears. Ito dito ay parang 4 na palapag. Di ako sigurado kung nasaan tayo pero ang laki nito. Pakiramdam ko talaga ay social dito sa loob. Sige, kakaalaman ko lang na ang lugar na kinaroroonan natin ay tinatawag na Dillard's. Sige lahat, ngayon ay papunta na tayo sa food court. Nandun lang ang food court pero iikot muna tayo. Oo, ang atrium ng food court ay napakaganda ng hugis. Sige, nandito na tayo ulit sa kotse matapos ang mission sa pag-explore ng mall. Kailangan namin gawin ito ng palihim dahil may mga tao sa loob at hindi namin alam ang pwede nilang gawin.
Gusto ko talagang idokumento ang lugar na ito para sa inyo, kaya ginawa ko ito. Saludo ako kay Ranger Rick sa pagsama sa adventure na ito at kay Ike Boy din. Saludo ako sa kanya. Bisitahin ang kanilang social links sa ibaba ng description para sa huling bahagi ng video. Pag-uusapan natin ang ikatlo at ikaapat na abandonadong mall sa listahan, Westland Mall at Eastland Mall sa Ohio, tulad ng Tri-County at mga nauna nating pinuntahan. Pareho ang kwento, umalis ang anchor store na bigo ang muling pagsubok at unti-unting nagsara sa loob ng ilang taon. Sa maraming paraan magkahawig ang kasaysayan nila, pero ang nagpapatingkad sa mga mall na ito ay hindi kung paano sila nagsimula, kundi kung paano sila iniwan. Di tulad ng malilinis at selyadong ari-arian kanina, dito pinabayaan ang pagkabulok. Ang pinsala ng tubig, pagguho ng loob, at kapabayaan ang nagbago sa mga lugar na ito sa mas nakakakilabot na anyo. Mga lugar na hindi lang tumigil ang oras, kundi unti-unting winasak ang lahat. Pinapakita ng Westland at Eastland kung gaano kabilis masira ang mga lugar na itinayo para sa marami kapag iniwan na. Sa ganitong paraan, nagtatapos ang kabanata ng mga abandoned mall sa Ohio. Tara mga kaibigan, kakapasok lang natin sa abandonadong mall at gusto ko na agad dito. Iba ito sa lahat ng mall na napuntahan ko kasi kadalasan malinis ang mga yon. Nandyan na si Rick, nagsisimula ng mag-explore. Oo, madalas akong mag-explore ng mga abandonadong mall na malinis naman. Pero ito, sobrang bulok na, parang galing sa movie set o video game. Parang Silent Hill ang naalala ko, pero mas Last of Us ang vibe nito. Maganda ang atrium dito. Gusto kong makita ang atrium ng mall. Tingnan mo, meron tayong mga lalagyan ng alahas. Galing ito sa tindahan ng alahas na ito. Galing yata lahat sila sa kahon na ito. Sino ang nakakaalam, baka dati itong puno ng alahas at ninakaw lahat. May lumalaking lumot na sa buong paligid ngayon. Oo, matagal na talagang inabandona ang lugar na to. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano ito kaluma at sira. Parang video game ang pakiramdam dito, lalo na sa tunog ng patak ng tubig. Oh, dati puno ito ng mga alahas. Oh, makikita natin ang pangalan ng tindahan ng alahas na ito. Sigurado ako na kinuha nila lahat ng alahas nung isinara ang lugar. Sa tingin ko may mga taong pumupunta dito para lang sirain ito bilang libangan. May tumutubong itim na amag. And ngayon, isa na itong malaking mall. Tuklasin natin ang kanto at magsimula ng bumaba. Wow, bumagsak na ang kisame. Maraming sira at tagas ng tubig. Totoong mga bulaklak ba ang mga iyon?
Dito lang ba sila tumutubo? Hindi, peke ang mga yan. O, peke ang mga yan. Parang gitna ng taglamig ngayon. Sigurado ako na dito noon ay parang lounge area. Siguro sa gitna mismo may maliit na palaruan para sa mga bata. Oh, mukhang karamihan sa mga tindahan ay talagang bakante at wasak na. Malaki ang mall kaya di ako papasok sa mga tindahan maliban kung may makita akong kakaiba at di boring. Oh, naglalakad kami papunta sa isa pang pasukan o labasan. Marami sila, ito ang isang pasukan. May mga random na locker dito. Pwede mong paupahan ang mga ito at ilagay ang bag mo bago maglakad-lakad. May ganito tayong lumang telephone stall na nilalagyan ng barya. Pakiramdam ko parang electronic store ito, parang for your entertainment or baka Newbury Comics. Sa tingin ko mali lahat ng hula ko. Makikita mo rito ang mga bag na naiwan nila. Tindahan ito ng Champ Sporting Goods. Oo, medyo nakikita ko na ngayon. Tingnan mo, meron kang mga parang insert ng sapatos na nakakalat lang sa paligid. Pero wala naman akong nakikitang mga sapatos. Sige, babalik tayo at magsisimula ng bumaba pa. Napansin ko lang yung graffiti. Siguro matagal na talagang inabando na ang lugar na to. Nakakabaliw lang isipin kung gaano na ito karumi ngayon. Baka may makasalubong tayong iba. Sa dami ng sira dito, mukhang lahat dumadaan para mag-explore. Nakuha ko na ang unang sandata ko kontra zombie. Ano ba to? Para yata to sa pizza, di ba? Siguradong ganun nga. Ano ang una kong sandata laban sa zombie? Anong meron ka dyan, Rick? Isang Christmas tree? Hindi maari. Sige, magsimula na tayo. Level 1 pa lang tayo ngayon. Sana mag-upgrade tayo sa mga shotgun at machine gun mamaya. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pwede tayong dumaan dito pababa o dito sa kabila. Medyo nakakatakot. Tama, di ba? Tingnan mo, parang tinakpan tapos napunit. Kaya dapat dito na lang tayo dumaan at bumaba. May nakita tayong Huntington Banks na bangko. Sigurado akong wala niyan sa lugar ko. Hindi nga mukhang bangko, parang mas mukhang cafe o kainan. Medyo nakakatakot dahil sa mga graffiti. May nakasulat pa na hindi ka ligtas dito. Wow, gusto ko yung itsura ng tindahan ngayon kung gaano ito kasira. Mga glamorosong kuha. High fashion photography. Baka ito na yung maliit na studio para kunan ka ng litrato. Kumpleto ako sa props at kailangan. May mga kahon pa rin dito. May laman itong ganito sa loob. Studio ng fotografiya. Oh, dito pumupunta ang mga tao para mag-picture na may background. Makikita mo lang ang mga props na nakakalat tulad ng mga bulaklak. Maraming dekorasyon at props dito para sa Pasko bago sila nagsara. Ginagamit siguro nila ito pambalot ng regalo sa Pasko. Ay, grabe. Ito ay isang likurang silid.
Grabe, baha na dito. Wow. Parang bagyo dito sa loob. Nako, mas wasak pa. Ano? Mas malaki ito kaysa huling tindahan pero binabaha rin. Grabe. Anong nangyari dito? Pare, ang saya mag-explore ng abandonadong mall at ang ganda rin para sa photography. Yung mga ilaw na makukuha mo dito ay talagang nakamamangha. Ang gaganda ng ilaw sa bawat atrium na nakita namin. Makakakuha ka ng magagandang litrato. Sa kanto na ito, may mga kainan at mukhang may Mexican na restaurant. Narito ang menu. Mukhang masarap ang pagkain. Parang totoong Mexicanong restaurant ito at maganda rin ang loob. Magkomento sa ibaba kung nakakain na kayo dito. Parang kulay 7-Eleven din. O baka parang pizza restaurant tulad ng Sbarro. Oh, sa tingin ko ganun nga. Malamang ito ang pinakamasamang kwarto sa mall. Parang dating Victoria's Secret ito. Dati pala itong salon, Nevermind. Alam ko dahil sa mga lababo rito, ihihiga mo lang ulo mo habang huhugasan nila buhok mo. Siguradong alam ko kung bakit tinakpan nila ang bahaging ito. Maraming sira at may itim na amag sa paligid dahil sa tubig. Oh, grabe talaga doon. Sige na. Pupunta na kami dyan ngayon. Sa tingin ko, tubig at hangin lang yan. Tingnan mo, may bowling ball doon. Ganun pala loob ng bowling ball. Tama, di ba? Tingnan ko lang ang pinto. Malaki at maganda ang tindahan. Oh, grabe rin ang tagas dito. Pare. Grabe to, tol. Hayaan mong palakasin ko ang ilaw. Nandiyan ang mga fitting room. Ay, grabe. Ito siguro ang paborito kong bahagi ng mall. Gusto ko yung mga patay na puno, yung mga upuan na nakakalat lang.
Ang daming graffiti dito. Sa totoo lang, nagulat ako na wala pa tayong nakikita sa loob, siguro dahil sa bagyo at malakas na snow sa labas. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit walang pumupunta dito. Tunay na paaralan ng sining ng pakikidigma. Nagtuturo sila ng martial arts dito. Sa palagay ko, ito lang ang pwede nating daanan. Mukhang mas malaki ang lugar sa labas. Hindi pwede. Ano? Si Broken Down Buffalo ba nandito? Ano ba yan? Kailan ka nga ba pumunta dito? Nakakakilabot makita ito bigla. Itong booth na to. Baka may display sa loob. Isipin mong matrap ka dito sa loob. Malapit na tayo sa dulo. Oh, parang mali ito. Mukhang mas malaki talaga sa labas kaysa dito. Oh, parang mali ito. Mas malaki talaga sa labas kaysa dito. Yun na ang katapusan niyan. Ano ba yan mga pare? Tingnan nyo to. Para itong dambuhalang ahas o uod. Parang inilabas pa niya ang laman loob niya dito. Astig ang lugar na to dahil sa pagkabulok. Akala ko mas malaki, pero maliit pala sa loob, nakakagulat. May isa pang abandoned mall sa lugar, ang Eastland Mall. Sigurado akong familiar ang mga taga-Ohio dito. Dati sikat ang dalawang mall na ito, pero ngayon sarado na. Pupunta kami bukas para i-explore ang lugar. Pero sa kabuuan, talagang nag-enjoy akong i-explore ang lugar na ito, lalo na sa mga litrato na nakuha ko. Para makita ang mga yon, bisitahin ang Instagram ko sa Steve Ronin or ang social media links sa description. Tingnan mo yung entrada. Nilagyan nila ng plastic ang mga pinto para walang makasilip sa loob. Oh, madilim ang gabi ngayon. Oh, yung pagkain, medyo maliwanag pa yung karatula ng food court. Kung makakapasok tayo sa mall, siguradong pupuntahan natin ang food court. Oo, pero ito ang parking lot ng mall. Talagang walang laman. Maraming lubak at sobrang gulo rito. Kumanang ka sa susunod. Palagay ko isa yan sa mga main entrance. Oo, nakalagay doon ang pangalan ng Mall Eastland. Pumunta na kami dito kanina ng gabi, pero delikado kasing gawin yon noon, kaya gabi kami bumalik dito. Kailangan pa rin mag-ingat.
Pero nung gabi, nakapasok naman kami sa sliding door. Isa sa mga yon ay bukas at siguro nakalimutan ng mga trabahador isara ito. May nakita kaming ilang trabahador nung nakapasok kami. Kaya sabi namin, sige, alam mo yon, labas na lang tayo. Umalis na lang tayo dito at subukan ulit mamaya. Kaya nandito ulit kami. Susubukan namin ang swerte namin. Tingnan kung makakapasok kami. Alam nyo, gusto ko talagang mabigyan kayo ng kompletong video ng Eastland Mall at Westland Mall. Eastland Mall ang tiyak na magtatapos nito. Alam kong mahalaga ang mall na ito sa inyo, lalo na sa mga taga rito. Kaya ginagawa ko ito para sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa video hanggang ngayon. Kaya siguraduhin ninyong pindutin ang like button. Susubukan natin ang ating swerte. Sana makapasok tayo. Ayos naman. Kakarating lang namin sa Eastland Mall. Mukhang naglalabas sila ng gamit. Siksik ito sa lahat ng bagay. Wow, tingnan mo ang mga mannequin na ito. Mukhang inaayos nila sa mga kahon at ilalabas na lahat ng gamit. I-comment kung nakapunta ka na sa mall na ito at ikwento ang karanasan mo. Oh, pupunta rin tayo sa food court area. Oh, ito na ang food court. Pero nakalagay pa rin na kailangan ng mask. Tingnan niyo yan. Narito ang ilang taong nakapunta sa mall na ito. Parang sa food court kinuha yung mga litrato nila. Ang Journeys ay maliwanag pa rin. Nandito tayo sa Journeys. Oh, walang sapatos kahit saan, puro kahon lang. Suriin pa natin ang atrium. Aalis na kami ngayon kasi talagang nakakatakot dito sa loob.